Hello, good day to everyone. Once again, this is Eddie Solo of Antipolo City, Philippines. Welcome to our program, Message of Hope. Our program is designed to reach out sa mga kapatiran, mga kaibigan natin na kung saan naghihina na sa buhay, may mga problema, nawala na ng gana na mabuhay, magpatuloy sa mundong ito. We are hoping na ikaw po ay ma-reach out namin at makapick up ng mga salita o mga lines na nanggagaling sa scripture na kung saan ito po ay magbigay ng kapanatagan o kagalakan sa puso natin na kung saan tayo po ay magpatuloy sa buhay na ito. No, ang ating topic ngayon ay is it God's will to prosper? Ito ba ay kalooban ng Diyos na tayo ay sumagana? Medyo controversial itong ating topic ngayon sapagkat maraming naniwala na kalooban ni Lord na tayo po ay sumagana. Pero mayroon ding mga tao na naniwala sila na tayo ay manatili rin na mahirap. Kasi ang sabi nga nila, it's noble na tayo po ay mahirap, no? But let us now discover sa portion ng Biblia, sa Matthew 25 verse 14 to 15, na kung saan ang parable na ito regarding sa three servants na sila po ay pinagkatiwalaan ng kanilang amo, no? Itong tatlo na ito. Ang isa ay pinagkatiwalaan ng 5,000 gold coins. Ang pangalawa ay pinagkatiwalaan ng 2,000 gold coins. At ang isa naman ay pinagkatiwalaan ng 1,000 gold coins, no? At ang amo nila ay umalis, no? At pinagkatiwalaan itong tatlo na ito for the long time na ang amo nila ay bumalik na at nag-give account yung tatlo, no? At ang sabi rito, yung una na pinagkatiwalaan ng 5,000 ay masaya siya na nagbalita na siya po ay nakaginansya ng 5,000 rin. Tapos yung amo, no, ay natuwa rin. Ang sabi niya, "Well done, thou good and faithful servant." Pumasok ka sa kagalakan sa iyong Panginoon, enter into the joy of the Lord, no? Kaya yung pangalawa naman, ganun din, ginansya rin siya ng 2,000. Tapos yung nakakalungkot kasi yung huli na 1,000, ang sabi niya, "Master, ako'y natakot dahil ikaw ay alam ko na isang tao na nag-aani na hindi naman ang nagtatanim, no? Kaya sabi niya, nilibing ko at narito lang yung pera mo." Alam niyo, nagalit, no? Nagalit yung amo niya sapagkat ang sabi niya, "Alam mo naman pala na ako'y nag-aani na hindi naghahasik. Bakit hindi mo na lang nilagay yung pera ko sa bangko nang sa ganun magkaroon ako ng interest pagbalik," no? Sa itong kwento na ito, makikita natin na ang Panginoon pala, kasi ang amo dito, referring to our God, no? Na nagtiwala sa atin ng mga kayamanan or mga talent na pinagkatiwala sa atin. Ito po ay nagsimbolo ng treasure, talent, at saka time, no? So, balikan natin, natutuwa yung amo sapagkat nakaginansya yung dalawa. Pero yung isa, nalungkot siya. Sabi niya, "Tamad at masamang alipin, no? Itatapon ka sa dagat-dagatang apoy. Kunin ninyo ang 1,000 at ibigay doon sa 10,000. At ang sabi nila, "Bakit ibigay sa 10,000? Sa mayroong 10,000 na mayroon na siyang 10. Ang sabi ng ating Panginoon, siya na mayroon, dadagdagan. Pero siya na wala, ay babawasan pa. No, kita nyo, no, na talagang ang Panginoon, makita natin dito na gusto niya na tayo imunlad. No? Kasi naman, halimbawa, kung ikaw isang ama, gusto mo ba ang iyong anak ay maghihirap? Ako bilang ama, ayoko na ang aking anak maghihirap. Gusto ko magkaroon ng maunlad na buhay, magandang career, no? Kaya ganun din ang ating Ama sa Langit. We are privileged na ang ating Ama sa Langit ay siya may-ari ng sanlibutan, no? Kaya dito, una sa lahat, be a good steward of His treasure, no? Sabi rito, binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa sa kanilang, ayon sa kanilang kakayahan, no? So, every one of us, mayroong binigay sa atin, no? Hindi ko rin masagot, no,
Kasi may nagtatanong, bakit ang iba mayaman? Bakit ang iba mahirap? Mayroon na ibang katamtaman. Pero dito, mayroong konting liwanag kasi nagsabi rito na binigyan sila ayon sa kanilang kakayahan. So, ang Panginoon pala, alam niya yung kakayahan natin, no? Kaya nasa sa atin din kung tayo po ay dinevelop natin yung ating abilidad, no? Pero gusto ko lang emphasize dito na God owns everything. Ayon dito sa Salmo 24:1, ang buong mundo at ang lahat ng naririto ay pag-aari ng Panginoon. See? Ang buong mundo at ang lahat naririto ay mamay-ari ng Panginoon. So, ibig sabihin, ang Diyos palang nagmay-ari nito. Para kanino? No? Para sa kanyang mga anak. Alam nyo ba sa Bible, sa aking pinag-aralan, na the object of Lord, the object of His love, tayo po, mga anak niya, ang object ng kanyang pag-ibig. Ibig sabihin, tayo po yung sentro, tayo po yung pinaglalaanan ng kayamanan ng mundong ito. No? Ang problema lang ngayon, bakit mahirap ang iba? No? So, ayon nga sa ating pinag-aralan dito, you must first discover kung ano yung kalooban ng ating Panginoon. So, sa aking pag-aaral nga dito, talagang nagpahiwatig na dito na kalooban talaga ni Lord na ayaw tayo manatili sa kahirapan. Hindi natin kasalanan na pinanganak tayo na mahirap, pero kasalanan natin kung hindi na tayo mag-improve, hindi tayo umasinso. Ibig sabihin, choice mo na yan. Choice mo yan na umasinso, choice mo yan na ikaw maghihirap sapagkat hindi mo ginamit, no, ang resources na bigay sa atin ng Panginoon. Number 2, be a good steward of His talent. Ang talento. Nung kanina, yung kayamanan. Ngayon naman, talento. Nakatuwa dito sa 1 Peter 4:10. Ang sabi rito, each of you should use whatever gift you have received to serve others. No? Each of you. No? Ibig sabihin, bawat isa sa atin mayroong talento na binigay ni Lord. No? Mayroon namang magaling sa accounting, mayroon namang magaling sa batas, mayroon namang magaling sa medisina, o kaya sa construction, o kaya sa pagdadrive, no? So, iba-iba ang talent natin. Pero, suma total, yun pala ay nanggagaling sa Panginoon. Napakaganda yung verse na sunod na babasahin ko, no? Dito sa Deuteronomy, chapter 8, ang sabi rito, verse 17, you may say to yourself, my power and the strength of my hands have produced this wealth for me. Sabi ng mga Israelites, kami umunlad dahil sa sarili naming lakas at sarili naming power. Pero sabi ni God rito sa verse 18, but remember the Lord, your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. No? Huwag nating kaligtaan, huwag nating pagmayabang. Kala natin sarili nating lakas, sarili nating abilidad, sarili nating talino. Pero napakaganda yung sinabi dito sa Deuteronomy na remember the Lord because He is the one who gives you strength and power to produce wealth. So kung mayroon kayong kayamanan, mayroon ka namang mga property na nasa iyo ngayon, remember, no? Yan po ay nanggagaling sa Panginoon. Kung ikaw po ay magbigay ng credit sa Panginoon, pagpupuri sa Kanya, natutuwa po ang ating Panginoon. At surely, yun po ay mas lalo kang umunlad, no? Kasi binigyan ka ng talent, no? At ang sabi naman dito ni Miles Monroe, isang tao na marami siyang sinulat na libro pero patay na ito siya ngayon. The wealthiest place is not the gold mines of Africa, it's not the oil field of Saudi Arabia, but the wealthiest place is the cemetery. Ang pinakamayaman daw na lugar ay hindi yung gold mines sa Africa at saka oil field na Saudi Arabia, pero sementeryo. Bakit nasabi niya yon? Kasi sabi niya, meron kasi mga bata pa namatay, no? Na drugs, na aksidente, pero maraming mga namatay sa sementeryo na alam mo na hindi na-realize ang kanilang mga dreams. Siguro mayroong iba doon na mga singer, architect, engineer, doktor, no? Siguro baka presidente pa. Pero namatay sila na hindi man lang napakinabangan ang kanilang buhay. At ang sabi pa nga niya, don't die fully loaded. No? You must die empty. Huwag kang mamatay na marami kang karga. Dapat mamatay ka na empty na. Ibig sabihin niya,
na lahat ng mayroon ka na ibuhos mo na sa buong mundo, napakinabangan na yan ng kapwa mo, napakinabangan na ni Lord yung talent mo. Dapat mamatay ka na lahat na ibuhos mo na yung talento mo. So, sabi niya, napaka-importante na tayo ay pumanaw man dito, pero napakinabangan tayo kasi meron tayong talent. Number 3, be a good steward of your time, no? Sabi sa Kawikaan 28:19, ang masipag na magsasaka ay sagana sa pagkain. O ano daw? Sabi rito, ngunit mahirap ang taong nag-aaksaya ng oras. Sabi rito, yung time pala natin, kung gamitin natin ng maayos, magsipag tayo, marami tayo, sagana tayo sa pagkain. Pero sabi rito, ang nag-aaksaya sa oras niya ay naghihirap, no? Lalo na ngayon, no? I'm talking to the young people na karamihan sa mga time nila na Google na doon sa social media, sa mga gadget, no? Nakakalungkot isipin na yung time natin na napunta, na waste, no? Nasayang, no? Sabi rito, time will come na maghihirap ka. Kaya anong gusto mo? Ikaw ay umunlad o maghihirap? Kaya yung ating tatlo, kailangan alam mo na you are the steward of treasure, you are the steward of talent, and you are the steward of time, no? Ang bigyan ko rin ng diin dito, dalawang kategory lang yung mga pinagkatiwalaan ni Lord, no? Yung bagamat tatlo sila pero dalawang kategory lang. Yung isang kategory, binigyan sila ng talent, kumilos agad. Yung isang kategory na servant, binigyan ng talent pero nagpabaya siya, nilibing niya, no? Alin ka ba rito? Where do you belong? To the group na servant na kumilos agad o to the group na nagpabaya sa iyong talento o sa iyong kayamanan? Harinawa na tayo magsama-sama, magpagamit tayo sa ating Panginoon, no? So, ang katapusan na verse na aking ibigay sa inyo, is it God's will to prosper? Ang answer ko ay yes. Kasi ang sabi rito, mayroong verse sa Genesis 13:2, Abraham was a very rich man with sheep, goats, and cattle as well as silver and gold. Bakit nasali ko dito si Abraham? Si Abraham po ay unang pinagkatiwalaan ng pananampalataya. Siya po ay father of faith natin. Kaya siya ay nagiging rich, no? Kaya kalooban talaga ni Lord. Tayo na mananampalataya, kalooban ni Lord na tayo po ay mag-prosper. Pero baliwala itong ating mga kayamanan dito kung hindi mo tanggapin ang kalooban ni Lord. So ngayon, i-guide kita na tanggapin mo ang kalooban ni Lord. Una sa lahat, ang kanyang paghahari, no? So sundan mo lang itong maiksing panalangin. Lord Jesus Christ, I want to surrender my life to you. Forgive me. I will accept your kingdom, your authority. In Jesus' mighty name, amen. God bless.